Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction po, sariling opinion po ang aking isi-share sa mga oras na to. Pero bago ko ituloy, nagmamadali, ay gusto kong pasalamatan lahat ng mga silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, at saka nag-share po sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please support po Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dins TV. At ganoon na rin po yung ating mga kagwangs, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, and Kagwang Bugi Official, Kagwang Andami, Bornok Official, and Kagwang Bong Official. At ang aking mga kasamaan mga reactors, shout out po sa inyong lahat. Mamaya sa dulo po, ibibigay ko yung mga pangalan lahat, kasama po ng mga nariya sa comment section na nag-comment sa aking mga ginagawang reaction. Okay, proceed na po tayo sa aking reaction ngayon. So, balikan po natin si Kasag Kenneth. Alam naman po natin na meron na love at first sight ito siya kay Raisa May, yung chinita na nagtitinda ng banana Q at saka turon. So, para po dun sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ang video po na to ay mapapanood sa Ka-Business Official channel po. Kasi ito yung time na 9 days na po yung nakalipas, kaya babalikan po natin, pa good vibes po tayo para pang paalis ng wrinkles. Ito kasi Kasag Kenneth, ito yung time na sila pinuno kasi nga in-announce na nga ito ni Ka-Business na member na si Kasag Kenneth Official sa Ka-Business Family. So syempre, alam naman na natin na once na na-recognize ka na member ng Ka-Business Family, legit ka na, ay kailangan alamin natin ang background. So, yun ang ginagawa ni Pinuno Ka-Business. So, pinuntahan nga nila yung bahay nila Kenneth at may pag-good vibes. Papunta pa lang doon. Akala ko rin, sabi ko, ang laki ng bahay nila Kenneth, nasa likod. Background, nung nakatayo sila doon sa lugar na yun, yung pala nasa tapat sila. At wala ngang naabutan doon ng mga magulang or kapatid or sino man. Walang tao, si Kenneth lang. Kaya, di lang sila nagtagal. At least nakita nila Pinuno kung saan nakatira sila Kenneth, kung ano yung status ng yung sa family nila. Siguro may ibang paraan, may ibang time pa para ma-meet din nila Pinuno yung mga magulang ni Kenneth. Marami pa namang chances eh. So yun, nung time na paalis na sila, lalabas na, una si Mrs. Ka-Business sa gate, ako din may naririnig na ako na sumisigaw yung may nagtitinda yung banana Q, turon, gano'n. So paglabas, ayun na si Raisa May. Alata mong good vibes na talaga kasi nga pagbungad pa lang ito si Mrs. Ka-Business natawa na kagad eh. Talagang mapapansin mo kasi kumbaga madali nilang nakagaanan ng loob ito si Raisa May. At ito ang nangyari. Siyempre, unang kita pa lang nila doon, ito si Kenneth, siguro yung parang biglang parang tinarget ni Cupido si Kenneth. Nag-iba yung niya eh. Parang ayun, nabighani siya. Sa dami nila doon, sa bagay yung iba may mga asawa na eh. Pero doon sila Bugit sa Kasibong. Pero iba, si Kenneth. Andun din pala si Kasag AJ, si Cyclops, nandun sila. Pero iba si Kenneth eh. Siya yung parang pinitik. Kaya ayun na, doon nag-umpisa ang lahat. So pinakyaw nila Mrs. Ka-Business, nila Pinuno yung paninda, yung banana Q turon, tapos minerienda nila. So, tuloy tayo sa part 2 dahil binalikan ito. By the way, nag-request pala ito si Kenneth na kung pwede isabay na lang si Raisa May doon sa pagpauwi na. So ayun, sinabay nga nila ito. Pero syempre, inalam muna nila kung kung single or may asawa or So napag-alaman dito kasi nga nagtanong si Mrs. Ka-Business na ito pala si Raisa May ay syempre single, tapos nag-aaral pa siya, estudyante, incoming 4th year hospitality management. Si Pinuno akala niya sa hospital kasi hospitality management. Po yun parang sa tourism din, parang ganon. Hotel and restaurant nga po. Yung mga nagsiserve dyan sa mga guest house, sa mga hotel yun. Hotel work, restaurant yun. Hospitality management. 4 years. At pwede rin yun siyang pag nag-practice lang, nagsolas,
pwede siyang magtrabaho sa mga cruise ship. Basta ituloy-tuloy lang niya yung kanyang pag-aaral. Kasi isa yun sa, yung mga kurso na yun, isa yun sa mga qualification kung pwede kang makasakay sa barko. Pero may training din, syempre. Yun na yung SOLAS na training, mag-aaral din siya. So, yun nga, is pinasabay na si Raisa. At hinatid na yun. So, posted tayo sa part 2 ni Pinuno. The other day na pinuntahan nila si Raisa May yung bahay. Alam nila, dito nakakatuwa. Talagang nakaparid eh. Straight line. Find your height. Nagulat si Raisa May. Dami niyang bisita. Biglang sumulpot doon. At yun nga, pinatuloy sila. In-entertain. Nandoon yung lola ni Shera May, ni Raisa May. Nandoon sa loob. At dito, bago man pala ito sumakay doon, magtanong din si Pinuno yung mga magulang kung nasaan. Yung tatay niya pala, meron ng ibang pamilya. Tapos yung nanay niya, namatay ito nung pagkapanganak sa kanya, na comatose daw. Kaya lumaki na siya sa kanyang lola simula nung baby pa. Tapos yung tatay niya, yun ang hindi klaro. Yun ang hindi na itanong doon nila Pinuno kung itong lola ba ni Raisa May na tinitirahan niya ay sa mother side or sa father side. Yun ang hindi natin alam. So, aalamin siguro ito sa mga habang lumalakad yung panahon. Kasi, kumbaga, consider na natin nasa part 2 pa lang ito eh. Alam ko marami nag-aabang dito eh. Kasi, mayroon din silang, kilig factor pa. Meron din eh. Dami natutuwa sa comment section. Mamaya magbabasa ako ng mga comment. May comment dito na 4 days ago. So, ibig sabihin, may mga nagbumabalik pa rin. So, ibalik natin sa number 1 ulit, no? Para suportahan natin tong nila Raisa May at saka ni Kasag Kenneth. So, yun. Kahit hanggang nandun na sa loob ng bahay, may pasalubong pa to si si Kasag Kenneth. Meron siyang pa-chocolate, may biscuits. Binigay niya kay Raisa May. Tapos, yung lola niya mabait din. At nakita natin masipag din yung lola niya eh. Meron silang mga box-box doon na pansin ni Pinuno. Ito daw yung mga notebook nga na tinatahi. Yung mga tinatanggal na mga spring. So yun ang kanilang sideline. Pero ang sipag ng batang to, yung hindi siya nahihiya na maghanap buhay para, at saka tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral. Kaya malamang sa malamang may time mabibisita din ito ni Papa Dins, no? Support lang natin ang upload ni Pinuno Ka Business. Tulong-tulong po tayo sa paraan na ating makakaya. Huwag po tayo mag-skip ng ads. So, ayun, good vibes. Yung mga ibang mga kagwangs, kasag na sa diretso talaga sila sa kusina eh. Doon lang sila, nakamasid-masid, patawa-tawa, ang kukulit eh. Masaya sila doon sa na yun. Nahihiya to nahihiya si Raisa May. Makikilala pa natin to siya habang tumatakbo ang panahon. So magbabasa pa ako ng comment. Shoutout ko po kayo. Salamat sa pag-participate ninyo dito sa upload ni Pinuno Ka Business. Isa rin tong paraan para makatulong po tayo sa kanila. At sana po i-share nyo din ito sa inyong mga social media accounts para mas lalo pang kumalat. Makakatulong po tayo kay Raisa May sa kanyang pag-aaral. Lalo 4th year siya, magpapraktikong na yan, malaki na rin yung gastos. Tulungan po natin sila sa abot ng ating makakaya. So magsa-shoutout po ako dito. Babasahin ko po yung comment. Kabayan, ano ba to? Wait lang po Miner or Miner Gagalang. Shoutout sa iyo, kabayan. Ang iyong comment ay, sabi niya, ito po yung 4 na araw na nakalipas. Sikap lang at tiyaga, Risa o Raisa. Pati si Lola, nag-work pa rin para sa iyo. Pasalamat sa ka-business at makakatulong rin sa iyong pag-aaral at sa dalawa ng lola mo. Okay. So, ibig sabihin dito ni Ma'am or Sir Bato, Minor Gagalang. So, para sa iyo, Raisa May, yan, magsikap pa lang yung pag-aaral at magpasalamat dahil tawag dito yung blessing sa iyo nung time na yon, yung nakita ka ng ka-business family, ay malaking tulong na nga talaga yun. So, hindi natin alam, ang takbo ng panahon, matutulungan kanila sa iyong pag-aaral. Yan, pakunti-kunti mga allowance lang, di ba? At saka itong, kahit yung i-vlog ka, magkaroon ng serye ang pagkakakilala ninyo ni Kasag Kenneth. Iba to si Kasag Kenneth eh. Talaga naman, kabago-bago tinamaan agad ni Cupido. Okay, so salamat po sa comment ninyo. Ma'am Miner, sigurado ako nabasa ito ni Raisa May. Kaya Raisa May, yun,
tiyaga lang talaga at sikap. Mabait, masipag naman itong bata. At saka ano siya kumbaga mabuka rin. Talagang ano siya, negosyante. Magaling mag-sales to. Okay, hanap pa po tayo dito. Ayun, ito, kay Ma'am wait lang po. Melinda D. Ayan. Kay Ma'am Melinda D, shout out po ma'am. Ito po yung iyong comment na babasahin ko po. Nakakatuwa. Nagmukhang bata po si Mr. Ka-Business sa new haircut niya. Okay. Pare-pareho sila ng hairstyle and haircut ng mga kagwangs. Oo nga, uniform. Kaya pag sabay-sabay, isa na lang yung mukha. Si Kasag, kagwang at Kasag, isa na lang mukha. Pupugay daw ninyong lahat. Tapos si Kenneth, tinamaan kay girl, banana cube vendor. Yun na nga talaga. Tinamaan si Kenneth. Kakaiba siya Pero mo, lakas loob siya mag-request kay Pinuno. Anong naisabay? First time. Diba? Lakas Ayan. Siya po si Ma'am Melinda D. Thank you po sa iyong comment, ma'am. Totoo po yun. Nagmukhang sila, mga bata. Pare-parehas yung mga mukha. Ayan. Sige, pili pa ho tayo ng isang comment dito. Ayan Sabi ni Ma'am or Sir Bernardina, wait lang po, tingnan natin. Kabayan or Ma'am Bernardina Bitis. Tama ba? Wait, ang sabi niya, bago pa lang si Kenneth sa ka-business family, nakbingwit ka kaagad. Swerte mo, Kenneth, magpakabait ka para gustuhin ka ng lola niya. Ayan, Kasag Kenneth. Sana nabasa mo to. Kabago-bago mo lang sa ka-business family, meron ka na kaagad na nabingwit, nakita. Bingwit ka agad Hindi pa masyado nakikilala kabayan. Ay, ma'am, hindi pa masyado. Nag-ano pa lang sila. Pero ayun nga, sana nga magustuhan. Tahimik yung lola niya tahimik lang. Tawa-tawa lang siya. Sura naman, mabait naman lola niya. Yun ang comment ni Kabayan or Ma'am Bernardina Bites. Ayan. So, tingnan nga natin yung sa top comment. Yung kauna-unahan. Shout out to tayo. Ayan. Shout out po kay Grace. Ma'am Grace Ismael, shout out po. Parang member to siya ni Pinuno. Grabe may sparkling ang mga mata ni Kenneth. At na love at first sight kay Raisa, bagay silang dalawa. Tawa-tawa si Ma'am. Sino di may in love? Mabait, masipag, matalino, magiliw, masaya, hindi ba? Oo, tama. Parang walang pinagdadaan ng problema itong batang to si Raisa May. Positibo. Yan. Positibo siya sa kanyang buhay. Kaya suportahan po natin ang tambalan na to kung sakasakali man ang Raisa May at saka si Kasag Kenneth. May nagbigyan na ng pangalan pala. May mga options na Ang sabi si Raisa Net or Raiken or yun, dalawa. Raiken. Ano kaya yung maganda? No? So, yun lang yung aking reaksyon. Please support po natin ang tambalan na to ng ka-business official. At sa Harinawa, tuloy-tuloy. Basta maganda may sila may maganda yung chemistry nila. Tapos, parang nahihiya lang mag-smile si Raisa May. So, hindi natin alam, baka mamaya parehas kami may problema sa ngipin kaya nahihiya siya. Pero sana kung sakaling meron man, matulungan din siya. Siyempre, shout out Papa Dins TV, sino pa ba? Papa Dins lang ang malakas, di ba? So, shout out po ako, salamatan natin to, mga nandyan po sa aking comment section. Ma'am Gliceria Pacaira, salamat po sa patuloy na suporta. Kabayan si Pascual, good morning, shout out. And Ate M Score, shout out po. Kabayan Jessie Lucas, shout out. Ate Marilyn, good morning, good afternoon, good evening, shout out po. Then, eto ang may grupo na yung Daden. Shout out Kabayan at KBF at Enchanted River #Daden. Shout out sa iyo Kabayan. Isa rin to sa kinikilig. May grupo na. Tuloy po natin. Paramihin natin to sila. Then Ma'am Marilyn Cabanilla. Shout out po. Good morning. Kabayan Julia Pardalis Vlog. Good day. At saka si Ate Ninette.
rekta. Maraming salamat po ate sa patuloy na suporta ninyo sa akin. And shoutout po sa aking mga sama mga reactors. Laban lang tayo, Kabayan Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Mom Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, and Katangay PLC. So yun lang po. Shoutout sa aking pamilya, mga anak, aking asawa, sa aking nanay. Be strong lang po, pagaling lang, may bantay ka na. At aking mga kapatid, ingat din po. See you soon after 2 years, inshallah. So bye-bye po, hanggang dito na muna. Maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. At pagpalain tayo ni Lord. To God be the glory.